Hello mga kadods, magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa ating mga subscriber. Meron naman akong panibagong video mga kadods, isi-share ko sa lahat. Kasi itong motor na ito mga kadods, bagong rewind ko ito, kailangan mayroong reverse forward ang ikot. Kasi mga kadods, kung bumili tayo ng switch, na reverse forward switch, ang mahal. Maggamit na lang tayo ng kontaktor kasi pwede naman gamitan natin ng kontaktor. Ang kailangan natin mga kadods, mag reverse forward yung ating motor. Kailangan natin dalawang kontaktor at saka isang toggle switch, center off, reverse forward. Ito lang kailangan natin para mag reverse forward ang ating motor, dalawang kontaktor mga kadods. Yung toggle switch nito mga kadods is 45 pesos at ang dalawang kontaktor na ito, ang isang kontaktor is 200 sa ating online nabili ko. 400 yung dalawa. 445 pesos lang ang ating gastos. At yung mga wire natin, mga tira-tira, ito na lang i-connection natin dito, mga kadods. Kasi kung bumili tayo ng switch na controller switch, naghalaga ng mahalagang mahigit na 2,000, 1,600. Mahigit ito, makamura ka ito mga kadods kasi 445 lang. Isi-share ko lang sa inyo mga kadods kung paano natin i-connect yung kontaktor na mag-reverse forward ang ating motor. Okay mga kadods? Hello mga kadods, bago natin umpisahan ang ating video mga kadods, ito lang hihingi ko sa inyo mga kadods. Huwag lang ninyong i-skip yung ads mga kadods para naman makatulong sa akin. At huwag niyong kalimutan mag-pindot ng ating bell button sa ating subscribe at pindutin ulit para mapindot niyo yung all para mga kadods updated kayo sa mga bagong video natin mga kadods. Ito lang inihiling ko sa inyo mga kadods. Salamat. Bago natin i-connect yung mga wire mga kadods, alisin muna natin yung mga nakaharang dito sa ating terminal ng ating kontaktor. Ang ating kontaktor mga kadods, merong terminal dito. Ito, dito sa kabila. Ito mga kadods, yung kailangan natin lagyan ng power. E1, ito. Dalawang terminal sa ating coil para umandar yung ating kontaktor mga kadods. Okay? Lagyan natin muna ng line para ipa-plug muna natin mga kadods. I-test natin kung umandar itong kontaktor natin mga kadods. Okay mga kadods, ang ating line power sa ating kontaktor, magnetic contactor switch, dito natin ilagay sa E1 tsaka ito yung power para umandar yung kontaktor natin mga kadods. Okay, pa-plug natin yung cord mga kadods. Yung isang line natin nakakabit na. Dito natin ilagay kung gumagana itong kontaktor mga kadods. Ganito. Ganon. Ito yung contact dito mga kadods. Ganon. Okay mga kadods, i-connection na natin mga kadods. Ay. Unang-una mga kadods, maglagay muna tayo ng power source line natin dito mga kadods. Sa dalawang contact dito mga kadods. Ito nalagay na natin ating power dito mga kadods.
Next na naman mga kadods, maglagay na naman tayo dito ng starting line sa ating motor. Itong dalawang ito mga kadods. Kahit magkabaliktad. Ito ang ating starting line sa ating motor mga kadods. Ilagay ko lang ng mahaba mga kadods para makita nyo. Okay. Ang next na naman mga kadods, maglagay naman tayo ang connect dito para mabypass yung ating power at saka yung starting ng motor. Maglagay tayo dito mga kadods ng jumper. Dalawang jumper mga kadods dito. Okay, naka-jam na siya mga kadods. Pag mandar na yung contactor mga kadods, yung line ng itong ating starting pupunta dito sa ating line ng ating motor running. Okay, dito na naman tayo sa isa. Magja-jam naman tayo dito mga kadods sa ating starting para pag dito na naman i-reverse naman natin, dito na naman ang umandar na contactor mga kadods para ma-exchange yung line ng ating starting para mag-reverse yung motor. Ganon. Magja-jam naman tayo dito. Pagkatapos sa kabila na naman mga kadods, i-jam naman natin dito mga kadods. Pagkatapos mga kadods, dito na naman tayo ulit sa kabila na naman. Dito na naman tayo mga kadods. Dito naman siya mga kadods. Dito na lang natin ilagay. Ganoon mga kadods. Pagkatapos ito mga kadods, dito na naman tayo maglagay at saka dito natin ilagay kasi may jumper naman ito mga kadods. Next, dito na naman.
Ayan, dito na naman mga kadods. Okay. Okay mga kadods, natapos na natin yung isang porsyon ng ating pagkukonek. Tulad ng sabi ko, itong starting motor, itong power, ito yung tapping natin, yung jumper, para mag-reverse forward ang ating motor. Kasi kailangan yung starting mag-exchange. Pag umikot dito sa isang kontaktor, pag reverse, dito ma-exchange naman dito mga kadods, dito siya mag-exchange sa ating connection dito mga kadods. Okay, maglagay naman tayo ng power dito. Maglagay naman tayo ng power mga kadods dito. Lagyan natin ng power ng isang kontaktor dito. Magja-jam naman tayo dito mga kadods. Ganon. Papunta dito. Okay. Medyo mahaba, putulin natin. Ito na naman natin ikabit. Kailangan mag-jam tayo ng live yung power dito sa isang kontaktor. Dito mga kadods. Okay. Mga kadods. At saka dito. Saka dito mga kadods. Okay. Okay, mayroon na tayong power dito sa isang kontaktor mga kadods. For the next, magja-jam naman tayo dito mga kadods. At pagkatapos mga kadods, magja-jam naman tayo dito mga kadods. Kasi dito natin ilagay yung ating running line sa ating motor. Magja-jam tayo dito, dito, tsaka dito, tsaka dito. Okay? Ayan. Okay mga kadods. Pagkatapos, dito na naman tayo mga kadods. Okay mga kadods, natapos na natin yung ating pagja-jam. Dito natin ilagay tayo ng overload relay. Ito ang ating overload relay mga kadods. Kasi 3/4 lang motor natin. Maximum niya is 8 amperes. Okay, makita. Ayan. Dito natin ilagay yung running ng ating motor. Ayan mga kadods.
At okay naman mga kadods, kahit dito. Dito na lang. Kasi maluwag. Yan. Kahit hindi na tayo maglagay ng overload relay mga kadods, okay lang. Pero mas maganda meron. Kasi ito yung overload relay, ito yung mag-protect ng ating motor. Mag-trip siya, mag-trigger ng trip pag magsushort ang motor o kaya nag-high ampere. Palitan natin ng wire mga kadods kasi matigas yung ilagay natin. Palitan na lang natin ito. Yung malambot mga kadods. Napalitan na natin yung ano mga kadods kasi ito malambot, matigas. Ito natin ilagay. Ganon. Kang ito mga kadods, nalagay na natin yung overload relay. Itong jumper natin. Kita nyo mga kadods, okay. Dito natin ilagay yung ating running line ng motor. Okay mga kadods. Katapos mga kadods, magkukonek na naman tayo sa ating coil ng ating kontaktor para umandar yung kontaktor natin. Kukuha tayo ng power dito mga kadods. Itong power ito. Ito na ang line natin. Kuha tayo ng isang power papunta sa ating coil ng ating kontaktor. Dito natin idaan sa ating overload relay mga kadods. Dito. Dito siya padanin natin sa ating overload relay. Ang isang line ng ating coil ng ating kontaktor. Kasi para mga kadods, kung mag-trigger siya ng trip, mapapatay yung motor natin. Hindi siya matamaan. Dito natin ilagay bypass sa ating overload. Okay, alisin muna natin ito mga kadods. Kasi maglagay pa tayo dito. Dito natin padaanin yung wire natin. Kasi ito ang coil ng ating kontaktor mga kadods. Ay, naputol. Dito natin ilagay sa ito, tsaka ito. Sa isang line ng ating kontaktor, coil.
Okay. Ganun. At magja-jam naman dito sa kabila, mga kadods. Okay, ibalik na lang natin dito mga kadods yung overload natin. Kasi inalis lang natin kasi mahirapan tayo dito sa paglagay ng ating line ng ating Okay mga kadods, kabitan natin yung isang line ng ating kontaktor. Ang gagawin naman natin mga kadods, dito na naman ilagay natin yung ating toggle switch sa isang line ng ating kontaktor, yung coil dito, para pag ikot, pag reverse at saka pag forward, ito yung magkocontrol yung toggle switch natin. Toggle switch ang magpapaandar sa ating reverse forward. Yung mga kadods, ang center ng ating toggle switch, ito ang lagyan natin ng live. Yung mga kadods, ito na lang, idugtong na lang natin mamaya. Maglagay tayo, may marking at ito ang live. Yung mga kadods, dito tayo maglagay, magkuha ng live. Sa kabila na namang power, siyempre. At ang itong dalawang ito mga kadods, dito natin ilagay, dito, saka dito. Dito natin i-connect sa isang line ng ating kontaktor sa E1. Okay, ang isa dito na naman. Kahit maliit lang ang wire ilagay natin mga kadots, kasi hindi naman ito malaki yung coil, maliit lang yung current mga kadots. Ito, meron na tayong tatlong wire. Okay, itong nasa dulo, balik lang natin mga kadots. Siyempre itong live, ang live dito sa center ng toggle switch natin ilagay. Ito, dito. Kasi dito tayo nagkuha ng live. Dito mga kadods, oh. Ang isang live ng coil ng ating kontaktor sa ito dumaan dito sa ating relay. Okay. Ang dalawang ito, isang kontaktor E1 line dito, lagay natin. Okay. At ang isa na naman kontaktor dito natin, ilagay na naman sa kabila. Okay mga kadods, lagyan lang natin ng tape ito. Ito na mga kadods, nikabitan natin yung ating toggle switch line. Yung mga kadods, i-test natin yung pinunik natin kung gumagana itong dalawang kontaktor. Okay mga kadods, i-plug in natin, i-switch on natin yung ating toggle switch para gumagana ang ating kontaktor. Ganito mga kadods, plug in. Ito mga kadods, gumagana ang isang kontaktor natin. Ganun. Dito na naman sa kabila. Gumagana naman ito mga kadods. Setter off. Okay, naka-off na mga kadods. Tingnan natin mga kadods kung may power dito. Mga kadods, i-test power natin sa tester natin kung may power dito mga kadods. Itong tester natin is itong 200 volts, 220 volts. Mga kadods, plug natin ulit. Ito
Ito na naman kadods, nalagay na natin ang ating test rod sa ating overload relay. Naka-plug na tayo. Okay, ito. At isi-switch on natin yung ating toggle switch. Tingnan niyo mga kadods kung may power. Dito muna natin nilagay ang ating tester sa 220 volts. Ganito, ganon. Okay. May power mga kadods. 230 volts. 220. Okay. Ito na naman. Yung isang kontaktor. Okay, meron namang power mga kadods. Okay, ilagay na natin yung ating kinunik na magnetic contactor sa ating motor. Ititest natin mga kadods. Mga kadods, ititester natin yung motor. Paano natin malaman kung nasaan yung running at saka starting. Kasi 4 na wire na ito mga kadods. Para gumagana ang reverse forward natin. Itong tester natin mga kadods, i-short natin. Naka times 1 key tayo. Pag mga kadods, pumalo yung pointer, i-short natin, ganon. Ititest natin mga kadods. Dito. Makita. Dito, sa dalawa. Tingnan yung tester mga kadods. Ano? Ito mga kadods, makita ganito. Tingnan yung tester mga kadods, pumalo at saka bumabalik. Ibig sabihin, itong starting natin, dalawang wire. Ito na naman tayo sa kabila, sa running. Pumapalo, hindi siya bumabalik. Ibig sabihin, continuity, ito ang ating running. Itong running, dalawang puti at saka ito ang starting. Ikabit natin mga kadods. Ito ang ating starting mga kadods line sa ating contactor. I-connect natin sa ating motor. Dito sa starting line ng ating motor. At itong line natin sa ating overload relay, sa ating contactor, papunta ito sa ating running na line ng ating motor. Ito ang ating running ng ating motor. Okay, nakabit na natin yung starting, dalawang line, dito sa ating contactor, mga kadods. At ang running, nakabit na natin. Paikutin natin mga kadods. Yung mga kadods, nilagyan natin dito mga kadods para makita natin kung umiikot o umi-reverse ang motor natin. I-on natin mga kadods, pandarin natin yung motor kung gumagana ang ating reverse forward sa ating motor. Mga kadods, i-switch on natin yung ating toggle switch. Pandarin natin yung motor. Okay mga kadods, ganitong ikot. Reverse naman natin mga kadods. Okay mga kadods, nagre-reverse ang motor natin. Maraming salamat sa panonood mga kadods. Thank you for watching. Bye bye. See you for the next video.